Bago ninyo hawakan ang inyong mga pala, bago kayo pumunta sa inyong mga target na lugar, at bago ninyo simulan ang paghuhukay sa mga lumang marka na nakaukit sa mga bato o puno, may isang napakahalagang katotohanan kayong dapat malaman. Isipin mo ito, nakahukay ka ng isang lumang banga na puno ng mga antigong kagamitan o kaya naman ay mga kakaibang ukit na imahe sa loob ng isang madilim na kuweba. Ang unang papasok sa isip mo, ito na ang jackpot. Ito na ang magbabago sa buhay ko. Ngunit alam mo ba na ang simpleng pag-uwi ng mga bagay na ito sa iyong bahay ay maaring maging dahilan upang ikaw ay direktang makulong? Oo, tama ang narinig ninyo mga ka-TH. Hindi lahat ng nahuhukay sa ilalim ng lupa ay pwede nating ariin o ibenta sa mga buyer. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang malaking pagkakaiba ng mga tinatawag na Philippine National Treasures sa mga hinahanap nating deposito ng mga sundalong Hapon o ang sikat na kayamanan ni Yamashita. Alamin natin kung ano ang mga artifacts na kapag ginalaw mo ay batas ng gobyerno ang makakalaban mo, at kung ano naman ang mga deposito na pwede mong ipagpatuloy ang paghahanap bilang isang treasure hunter upang makakuha ng gantimpala. Kamakailan lamang, may mga ulat mula sa mga lokal at dayuhang mga archaeologists dito sa Pilipinas na mayroon silang mga nahukay na napakarami at napakahalagang mga artifacts sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang mga artifacts na ito ay hindi mga ginto o pilak na iniwan ng mga dayuhan, kundi mga relika na pag-aari ng mga sinaunang Pilipino. Ang mga ninuno natin na namuhay bago pa man dumating ang mga Kastila o ang tinatawag nating pre-Hispanic Filipinos. Ang mga antigong bagay na ito ay opisyal na kinasuhan at kabilang po sa kategorya ng Philippine National Treasures. Kapag sinabing National Treasure, ibig sabihin nito ay pag-aari ito ng buong lahing Pilipino at ng kasaysayan ng ating bansa. Kaya naman ang paghukay at paghawak sa mga ito ay may napakahigpit na regulasyon. Bilang mga treasure hunter, mahalagang mulat tayo sa ganitong mga balita dahil ang lupang inaapakan natin ay mayaman sa dalawang bagay. At yan ay ang kasaysayan ng ating lahi at ang mga deposito ng digmaan. Ngayon ay meron tayong isang katanungan dito. Bakit sa mga kuweba ito karaniwang nahuhukay? Ang malaking katanungan ng marami, bakit ba karamihan sa mga Philippine National Treasures na matagumpay na nahuhukay ng mga archaeologists ay doon matatagpuan sa loob ng mga kuweba? Ang sagot dito ay simple, ngunit malalim ang kahulugan kung babasahin natin ang takbo ng lumang panahon. Noong sinaunang sibilisasyon ng mga maagang Pilipino or early Filipino, ang mga kuweba ang nagsisilbing kanilang pinakakanlungan o shelters laban sa masamang panahon at mga mababangis na hayop. Hindi lamang ito basta tirahan. Ang mga kuweba rin ang nagsisilbi nilang mga sagradong libingan o graveyards para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bukod pa riyan, dito rin nagtitipon-tipon ang mga katutubo upang isagawa ang kanilang mga ritual at pananampalataya sa mga anito. Dahil ang mga kuweba ay sarado at protektado mula sa ulan, hangin at direktang sikat ng araw, ang mga bagay na iniwan ng ating mga ninuno doon sa kanilang kuweba ay nananatiling buo sa loob ng daang-daang taon. Ngayon ay ano-ano nga ba ang mga karaniwang relika na madalas nadidiscover sa mga lugar na ito na hindi ninyo dapat basta-basta ibinubulsa? Una na rito ay ang mga potteries o ang mga sinaunang banga
at palayo. Ang mga bangang ito ay mga disenyo na nagpapakita kung saang tribo o rehiyon sila nagmula. Pangalawa ay ang mga skeletal remains o ang mga buto ng mga sinaunang tao. Madalas ang mga butong ito ay may kasamang mga palamuti sa katawan tulad ng mga gintong hikaw o beds. At pangatlo ay ang mga kagamitang gawa sa bato o stone tools na ginagamit noon sa pangangaso at paghahanda ng pagkain. At ang pang-apat ay ang mga carved images o mga inukit na larawan at estatwa ng mga anito na gawa sa kahoy, bato o luwad. Kapag kayo ay naghuhukay at nakatagpo kayo ng mga ganitong bagay, huwag ninyong isipin na basura lamang ito o simpleng lumang banga na walang halaga. Ang mga ito ay mga pisikal na ebidensya ng ating kultura. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkakadiskobre ng mga Philippine National Treasures na ito, nagkakaroon tayo ng mga ebidensya na ang mga maagang Pilipino o sinaunang Pilipino ay mayroon talagang sarili, bukod tangi at mabuhay na kultura bago man tayo sakupin ng kung ano-anong bansa. Mayroon na silang sistema ng kalakalan, pananampalataya at saka sining. Kailangang malaman ng bawat treasure hunter na sa pag-aaral ng mga sinaunang artifacts na ito, maraming mahalagang impormasyon ang nailalabas o nai-extract patungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Dito nalalaman kung ano ang kanilang kinakain, paano sila nakikipagkapwa-tao, at kung paano umunlad ang kanilang sibilisasyon. Ang bawat banga o inukit na bato ay tila ba isang pahina ng libro ng ating kasaysayan. Kung ang pahinang ito ay masisira o mawawala dahil lamang sa maling paghawak o pagbebenta sa black market, para nating binura ang isang bahagi ng pagkatao nating mga Pilipino. Ngayon, ay dahil sa napakalaking kahalagahan ng mga artifacts na ito sa kasaysayan ng ating bansa, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagpatupad ng isang napakahigpit na batas. Ayon sa batas, ang anumang natatagpo ang bagay na kinasuhan bilang isang Philippine National Treasure ay otomatikong dapat isuko o kunin ng Estado. Bakit kailangan kunin ng gobyerno? Ang layunin nito ay upang ang mga nahahanap na item ay maihatid sa mga laboratorio at museo para sa siyentipikong mapag-aralan ng mga eksperto at mga professional researchers. Dito po isinasagawa ang carbon dating at iba pang pagsusuri upang malaman ang eksaktong edad at pinagmulan ng artifact. Kaya naman, narito ang malaking babala para sa lahat ng ating mga ka-TH dito. Kung ikaw ay may hawak or nagtatago o nagmamayari ng isang partikular na antigong bagay na pasok sa kategorya ng Philippine National Treasure at tumanggi ka na isuko ito sa estado, maaari kang humantong sa kulungan. Ang paglabag sa batas na ito ay may kaukulang parusang pagkabilanggo at malaking multa. Hindi biruan ang batas na ito, kaya kung banga, buto o stone tools ang iyong nakuha sa loob ng kuweba, mas mabuting makipag-ugnayan agad sa National Museum. Ngayon, dako naman tayo sa pinakamasarap na bahagi ng ating talakayan na siguradong paborito ng bawat treasure hunter. Paano naman ang mga deposito ng mga Kastila at ang sikat na kayamanan ni Yamashita? Kasama ba sila o pamilyar ba sila sa kategorya ng Philippine National Treasures? Ang sagot ay isang malaking hindi. Ang mga ginto, pilak, coins at iba pang mamahaling metal na ibinaon ng mga Kastila at ng mga sundalong Hapon ay hindi kabilang sa Philippine National Treasures. At ang tanong ay bakit? Dahil ang mga ito ay hindi orihinal na nagmula sa ating bansa. Ang mga ito ay mga ari-arian ng mga dayuhan na dinala lamang dito sa Pilipinas noong panahon ng digmaan at kolonisasyon.
Dahil hindi sila bahagi ng sinaunang kultura ng mga pre-Hispanic Filipinos, hindi sila sakop ng batas ng pag-angkin ng Estado bilang historical artifacts. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga treasure hunter na walang mga modernong kagamitan tulad ng GPR o mga mamahaling metal detector? Yan, ang ibig sabihin nito, bilang isang treasure hunter, malaya mong pwedeng hanapin, hukayin at itarget ang mga deposito ng mga Kastila at ang kayamanan ni Yamashita upang makakuha ng tamang reward o gantimpala. Karamihan sa mga treasure hunter dito sa Pilipinas ay umaasa lamang sa sariling pagbasa ng mga marka na iniwan ng mga sundalong Hapon sa mga bato, sapa at kuweba. Sa pamamagitan ng talas ng inyong mata at tamang pagsusuri sa direksyon ng mga marka, maaari ninyong marating ang lokasyon ng mga depositong ito. At kapag ito ay inyong nahanap sa ilalim ng tamang permit at legal na proseso ng treasure hunting, ang batas ay nagbibigay ng kaukulang porsyento o bahagi bilang gantimpala sa naghukay at sa may-ari ng lupa. Ito ang legal at ligtas na paraan upang yumaman ng walang takot na makulong. At sa kabuuan, kailangan maging matalino tayo sa ating paghahanap. Kung ang inyong natagpuan sa loob ng kuweba ay mga palayok, buto ng tao o mga inukit na imahe ng mga anito, yan ay Philippine National Treasure. Isuko ito sa pamahalaan upang huwag makulong at hayaang pag-aralan ng mga eksperto. Ngunit kung ang inyong tinunton o natagpuan ay mga marka ng mga sundalong Hapon na nagtuturo sa mga nakabaong ginto o kayamanan ni Yamashita, ipagpatuloy ninyo ang paghukay dahil dyan ay may naghihintay sa inyong malaking gantimpala. Laging tandaan, ang tunay na treasure hunter ay may kaalaman sa batas, may respeto sa kasaysayan ng bansa, at may tiyaga sa pagbasa ng mga marka. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.